Magandang hapon po sa bawat isa. Pag hindi nyo alam yung awitin, music ministry, sabihin nyo sa akin, and we'll change it. Yung mga hindi nyo sigurado, wag muna nating kantahin. Kailangan, hindi tayo nagpa-practice during the worship service. Okay? Sa susunod, Pastor Ira, if they don't completely know the song, I'm going to change the song. Okay? Let's go to the book of Genesis. Genesis is the book of beginnings. One of the most interesting books in the New Testament scriptures. We'll go to Genesis chapter 25. Dali lang po. Genesis 25, and we'll be reading. Sa Genesis 25, you'll find here the record of Abraham's death. At actually, he remarried. Siya po ay pagkatapos mamatay ni Sarah, nag-asawa po muli siya at nagkaanak pa ng 6. Subalit dito po ay na-record siya'y namatay in verse 7, and these are the days of the years of Abraham's life, which he lived 160 years. Ang aking dalangin na you don't just listen, but you absorb. You don't only go through, but you mark down the biblical facts na atin pong pinag-aaralan ng yung family o bigyan kayo ng pagkakataon na magturo sa ibang tao, maganda ang iyong recall. Saan ba? Anong chapter ba na record ang kamatayan ni Abraham? It's on the 25th chapter of Genesis. Kailan naghanap si Abraham ng mapapangasawa ni Isaac? That was Genesis chapter 24. Kailan inalay ni Abraham si Isaac? Genesis chapter 22. Kailan sinira ng Diyos yung announcement at pagsira sa Sodom and Gomorrah? Chapter 18 and 19. Something like that. Hindi yung matagal na po tayong nag-aaral pero still, we are not solid sa ating knowledge sa Bible. We need to mark down, we need to absorb. Para alam natin, meron tayong working knowledge of the Scriptures. Okay? Kaya, please do not be a passive listener. Wag ho tayong nakikinig na hindi aktibo ang ating isip. Makinig tayo na ating spirit na inuunawa ang mga salita ng Diyos na atin pong binasa o pinag-aaralan.
Dito rin po ating makikita ang kamatayan ni Ishmael. Ilan ang anak ni Ishmael? Na sabi dito, 12 princes, 12 prinsipe. Diyan din po natin mababasa on the 25th. Then, in verse 90, that's 12 to 18. And then 19 to the last verse, it's about the birth of the twins, Jacob and Esau. Let us read verse 19 until verse 26. Basahin nating sabay-sabay. Begin. And these are the generations of Isaac, Abraham's son. Abraham begot Isaac, and Isaac was 40 years old when he took Rebekah to wife, the daughter of Bethuel, the Syrian of Paddan Aram, the sister to Laban the Syrian. And Isaac entreated the Lord for his wife, because he was barren. And the Lord was entreated of him, and Rebekah his wife conceived. And the children struggled together within her, and she said, If it be so, why am I thus? And she went to inquire of the Lord. And the Lord said unto her, 2 nations are in thy womb, and 2 manner of people shall be separated from thy bowels. And the one people shall be stronger than the other, and the elder shall serve the younger. And when her days to be delivered were fulfilled, behold, there were twins in her womb. And the first came out red, all over like an hairy garment, and they called his name Esau. And after that came his brother out, and his hand took hold on Esau's heel, and his name was called Jacob. And Isaac was 3 years old when he bare them. Hanggang diyan na lang po. Let's pray. Panginoong Diyos, samahan niyo po kami sa aming pag-aaral. Bigyan niyo po kami ng pangunawa. Lord, tulungan niyo po ako sa aking pagtuturo. Dalangin ko na magkaroon lagi ng bukas na puso kami para sa inyong mga salita. Lord, humingi po ako ng kalakasan sa inyo sa aking pangangaral, both physical and spiritual, Panginoon. And may you give me wisdom as I preach this morning, this afternoon. Lord, again, we ask for your grace and mercy. Bigyan niyo po kami nito. And bless your people. In Jesus' name, Amen. Be seated, please. Mapuho tayo. Ang atin pong pag-aaralan ngayong hapong ito ay akin pong pamamagatan, The Birth of Esau and Jacob, an Exhibition of Divine Sovereignty. Ang kapanganakan ni Esau at ni Jacob, kapahayagan ng pagiging soberano ng Diyos. Ang Biblia po, kung inyong mapapansin sa atin pong binasa, very informative. Kaya nga po, ang lagi ko pong itinuturo sa mga kasamang pastor, sa mga manggagawa, ang mga pastor o ang mga mangangaral at tagapagturo ng salita ng Diyos ay dapat mga investigador. Hindi chismoso, hindi chismosa. Ano bang pinagkaiba na ang investigador, isang investigator at isang gossip? Ang investigator po, he is looking for facts. Halimbawa, may nabalitang namatay, inaalam niya paano namatay ang mama. Kaya lahat ng bagay dyan, nakasuot siya ng gloves, rubber gloves. Bakit po? Sapagkat pinipreserve niya yung kapaligiran na walang ibang fingerprints ang humalo doon sa pinangyarihan ng krimen. Ano ang kanyang nais mangyari? Malaman ang katotohanan. Ang chismoso at chismosa, the gossip,
they don't care about facts. Everything they heard ay ibinibilang nilang totoo. Wala silang gana kung yun bang balita, mabuti man o masama, ay tama at totoo at mabuti. They don't care about that. They don't care about facts. At bilang mangangaral, at hindi lamang ako, lahat ho tayo rito, you need to investigate. Kasi kung mag-iimbestiga ho tayo, maniwala ho kayo, yun pong prinsipyo in biblical interpretation, the Bible interprets itself. Makikita ninyo, you have enough means inside the Bible to understand the Scriptures. Balik tayo sa Genesis chapter 25. Balik po tayo ron, dahil diyan po ang ating reference sa ating pag-aaral. Pag hindi po nag-imbestiga, hindi natin malalaman ang katotohanan. Hindi natin mauunawaan ang tunay na pangyayari. Kaya tawag po dyan, the first step is observation. What does the Bible say? Who are the people involved in the story? Where did it happen? What happened? So, ginagamit nyo po yung what, who, where, when, how. You investigate. Let us now investigate ito pong kwentong ito. Just give me a minute. Ayusin ko lamang po itong ang aking kopyahan. Kasi ayun, sandali lang po. Sandali lang po ito. Okay. Sino po ang mga tauhan po rito? Nabanggit po dyan, nabanggit si Abraham. Nabanggit po si Abraham, bakit? Sapagkat siya ang, sino si Abraham? Abraham begat Isaac. In other words, kaya siya nabanggit sapagkat siya po ang tatay ni Isaac. And Isaac was 40 years old when he took Rebekah to wife, the daughter of Bethuel, the Syrian of Padan Aram, the sister of Laban the Syriac. Notice there some informations about Isaac. Number one, Isaac's wife was Rebekah. And yun kanilang courtship at wedding and marriage was recorded on the 24th chapter of Genesis. Pinag-aralan po natin yan ng Tuesday. And I want you to go back to that story, mga kasama. Hindi lamang po yan. Rebekah was the daughter of Bethuel. Sino po si Bethuel? Si Bethuel was the son of Milcah and Nahor. Sino naman po si Nahor? Nahor was the brother of Abraham. In other words, ito pong si Rebekah ay apo sa kapatid ni Abraham. Okay? Kasi si Nahor at si Abraham magkapatid. At ito namang si Nahor, ang pangalan ng kanyang anak, si Milcah, na napangasawa naman, ang asawa, si Milcah at si Nahor ay may anak na si Bethuel. At ito pong si Bethuel, ang tatay ni Rebekah. Sa maliwanag po yan, Nahor was the brother of Abraham. And how many years old? What was the age of Isaac nung siya ay nag-asawa? He was 40 years old. Siya ay 40 taon. Well, kung sa ating panahon, medyo matanda na nung siya ay nag-asawa. Yan po yung mababasa natin ang verse 20. Meron pang mga nabanggit po rito eh. Nabanggit si Bethuel at nabanggit din may kapatid si Rebekah, ang pangalan ay si, verse number 20, si Laban. Now, mahalaga, tandaan po ninyo, sino si Laban? Kapatid ni Rebekah. Sino si Rebekah? Asawa ni Isaac. Okay? Dahil sa mga susunod na kabanata, muli nating makikita si Laban. So at least meron na tayong foundation. Hindi po, sino ba tong mga to? And you know, you need to answer those questions. Pag merong lingering questions,
or unanswered questions in our mind, then you just go back to the preceding chapters and find it out. Ang pag-aaral ng katotohanan ng salita ng Diyos, kailangan po ng kasipagan. At pag nalaman na kapag imbestiga na po tayo, then dadako na tayo sa interpretation, ano ang kahulugan nito. In fact, ito pong titulo ko ay tinuturo tayo sa interpretation ng kwento. Sinabi ko rito sa aking titulo, sa aking pamagat, ang kapanganakan ni Esau at ni Jacob ay pagpapakita na ang Diyos ay soberano, the exhibition of God's sovereignty. So let us now proceed. Ano po si Rebecca, mga kasama, na asawa? Anong kalagayan po niya? Well, una, can you go to the next, please? Rebecca was barren. Si Rebecca ay baog. Hindi niya po kayang manganak. Yan po ang nakalagay in verse number 21. And Isaac entreated the Lord for his wife. Nagmakaawa si Isaac sa Panginoon dahil ang kanyang asawang si Rebecca ay baog. Hindi kayang manganak. Humanly speaking, he is incapable of bearing Isaac a son or a child. Wala po siyang kakayahan. And the Lord was entreated of him, and Rebekah, his wife, conceived. Now, ito po bang pagiging baog ni Rebekah was a very unique situation? That she alone had this kind of experience? No, it's not. In fact, as you study the Bible, many of God's great men were born, pakilagay mo born, by barren women or a woman who is unable to conceive. Sorry po meron akong mga maling grammar sa pagmamadali ko. Many of God's great men were born by barren women or a woman who is unable to conceive. Marami sa mga dakilang lingkod ng Diyos ay mga anak ng mga baog na babae o di kaya isang babae na walang kakayahang manganak. May tinutukoy po ako dyan na babae. Isa lang po yun. Hindi po dapat siya mabuntis. Mamaya po ating aaralin. So Isaac was born, halimbawa, simulan natin kay Isaac, isasalaysay ko po, mga dakilang lingkod ng Diyos na ipinanganak ng baog na babae. Isa po dyan si Isaac. Si Isaac was born of a barren woman. Yan po ay nakalagay in verse 30 of Genesis 11. But Sarai was barren, she had no child. Now that's the very first description of the Bible about Abram's wife. Yan po ang kauna-unahang pagsasalarawan ng Biblia patungkol kay Sarai. Siya po ay isang baog at wala po siyang anak. And so were Joseph and Benjamin. Gayon din naman po si Joseph of Genesis, yung anak ni Jacob, at si Benjamin, ito po yung mga favorite sons ni Jacob at ni, what's the name of Jacob's wife? Rachel. Okay. Si Rachel, baog din po ang kanilang ina. Yan po ang nakalagay in verse 29 and 31. Ito kay Leah ito. And when the Lord saw that Leah was hated, she opened her womb. Now, nailagay ko lamang po yan kasi I would like to compare na ang Diyos, hindi po kinahahabagan niya yung mga api. Kaya alam po ninyo dito sa church, kung meron mang inaapi ho rito, kung malalaman ko, hindi ko papayagan. I would not allow bullies in this church. I remember yung aking ate dati, siya ay dumaing sa akin para daw siyang inaapi sa church. Sino gumawa sa inyo? And I told her,
hindi po pwedeng mangyari in this church under my leadership. Hindi ko po papayagan yan. Dahil ako nabully din ako ng bata at for the longest time of my life, I had fought bullies in my life. Hanggang sa Amerika, marami ako nakatagpo ng mga bullies. Halimbawa, ako po'y inatasang mag-preach sa isang Baptist church sa Weatherford, Texas. At merong lumapit sa akin, deacon ata ng church yan. Hey Tim, sabi sa akin, do you already have a message for Sunday service? Alam ko, binubuli niya ako. Ngumiti lamang po ako. Because I know that person was bullied. Meron doon din, nangyari sa Texas, merong nag-invite sa akin, sabi niya, Tim, join me in my car. Galing kami ng Salinas, Kansas, malayo-layo pong biyahe, at in-invite niya ako, hindi na ako sumakay doon sa pastor, nagpaalam ako sa pastor, sabi ng pastor sa akin, Tim, be careful with that man. Nung naupo ako ron, mga kasama, alam ba ninyo, binatikos niya ng binatikos ang mga pastors from third world countries. Alam niyo, naramdaman ko, yung aking tenga uminit. Sabi ko, ba't ako nagagalit? Nung aking inunawa, binubuli niya ako. Kaya ako'y sumagot sa kanya. Sabi niya kasi, kayong mga national pastors, naiinggit kayo sa mga Amerikano. Sabi ko, for your information, I'm not envious. You know why? Because I know you cannot live without an AC. Kami, mga mahihirap, we can live without it. Hindi kayo pwedeng maglakad. Lagi kayong nakasakay. Pagkatapos sabi ko, sisisihin nyo kami? Kayo ang gumawa ng sistema, pumunta kayo sa mga third world countries, nagtayo kayo ng mga gawain, kumuha kayo ng national preacher o isang local preacher, isinama ninyo, pero how did you establish the work? Using candies and balloons. Inakit ninyo mga bata sa pamamagitan ng maraming candies at mga balloons. Hindi salita ng Diyos ang inyong ginamit, kundi mga material na bagay. Nung umalis kayo, iniwan ninyo ang mga national preachers na wala man lang kayong ibinigay na tulong, walang pera, wala kaming kakayahan. Yun ang inyong ginawang sistema. Ngayon, magtataka kayo, bakit ang mga national preachers lumalapit sa inyo, humihingi ng tulong? Ang iniwan ninyong sistema, hindi angkop sa amin. Mga kasama, sinagot ko yun. Alam niyo, pagdating ng linggo, American missionary to Brazil siya, sa mga Portuguese-speaking countries. Alam niyo, nung dumating ako nung linggo, doon po sa church at mayroong meal fellowship, pinaglingkuran ako ng mamang yon. Inaliw-aliw niya ako, Hi Tim, how are you? Have you tried the Brazilian food? I'll get you some. Pinaglingkuran ako. Pero alam nyo, pag hindi tayo tumindig sa mga bullies, at huwag tayong mangbully. Ang mga bully naman, ito yung mga yung mayroong yung faction, may faction in the church. Kami-kami, kayo-kayo, pag wala kang kasama, then bubulihin ka, bawal po sa atin yon. At dito si Leah was bullied. Ginamit ang salitang hated, and God opened her womb. Nakita ng Panginoon na binubuli si Leah. In Genesis chapter 3, verse 1 and 2. And when Rachel saw that she bare Jacob no children, and it was sad on the part. She felt so sad na hindi niya mabigyan si Jacob. Mahal na mahal ni Jacob si Rachel. Mahal na mahal niya. Pero hindi niya mabigyan ng anak. Kaya sabi ng Bible, when Rachel saw that she bare Jacob no children, Rachel envied her sisters and said unto Jacob, Give me children or else I die. Sabi ni Rachel kay Jacob, bigyan mo ako ng anak. Kung hindi, mamamatay ako. Nagalit ngayon si Jacob in verse 2. And Jacob's anger was kindled against Rachel and said, Am I in God's stead? In other words, sinasabi niya, bakit Diyos ba ako? Who hath withheld from thee the fruit of the womb? Diyos ba ako? Alam niyo po, ang Diyos ang nagbibigay ng anak at ang Diyos din ang nagpipigil upang ang sinapupunan ay wag magbunga ng anak. Pero in verse 22 of the same chapter,
ang sabi ho rito, and God remembered Rachel, and God hearkened to her and opened her womb. Another person who was born of a barren woman, another great man of God, was Samson. In Judges chapter 13, verse number 3, and the angel of the Lord appeared unto the woman and said unto her, naputol ko po. Judges chapter 13. Sorry ho, naputol yung aking... Okay. And the angel of the Lord appeared unto a woman and said unto her, behold, now thou art barren. And listen, God knows who are the barren women. Alam ng Panginoon, kasi ang Diyos ang nagbibigay ng anak eh. And He knows it. Sabi ng anghel ng Panginoon dito sa nanay, kay Mrs. Manoah, behold, now thou art barren and bearest not. Pero here is the announcement, but thou shalt conceive and bear a son. So the condition of Rebecca was not a unique situation. Maraming tao sa Bible na ginamit ng Diyos, they were barren, and then God worked, God wrought a miracle. Kagaya dito, kay Mrs. Manoah, sabi ng Panginoon, but behold, thou art barren and bearest not, but thou shalt conceive and bear a son. Another example, Samuel is another great man of God, was born of a barren woman. Isa pang halimbawa, mga kasama, ay ito pong ang nanay ni Samuel, the great high priest prophet, before the time of King David. Ganito po sabi, and he had 2 wives. Yan po ay nasa 1 Samuel, si Elkanah po itong mayroong 2 asawa. Ang 2 niyang asawa, nakalagay po rito, si Hannah at si Penina. He had 2 wives. The name of the one was Hannah. And the word Hannah, that's the Hebrew form of the name Grace. Kaya yung Hannah, gusto ko pong sabihin sa inyo, ibigay niyo na po sa akin ang pangalang yan. I want to call my daughter Hannah kung bibigyan ako ng Diyos ng anak na babae. Hannah. It means grace. He had 2 wives. The name of the one was Hannah, and the name of the other Penina. Ito malungkot. And Penina had children, but Hannah had no children. And you know, si Hannah ay inapiri ni Penina, pinagtatawanan. Kaya malungkot itong si Hannah. Pero in verse 26, and she said, O my Lord, as thy soul liveth, my Lord, I am the woman that stood by thee here, praying unto the Lord. For this child I prayed, and the Lord hath given me my petition, which I asked of him. Here is another example. A great man of God, born of a barren woman. And another example was John the Baptist. The forerunner of the Lord Jesus Christ was born of a barren woman in Luke chapter 1, verse 5 to 7. There was in the days of Herod, the king of Judea, a certain priest named Zacharias. Zacharias of the course of Abiah, and his wife was of the daughters of Aaron. Her name was Elizabeth. And they were both righteous before God. Ito po yung mga naglilingkod sa Panginoon. Sila yung mga matuwid sa harapan ng Diyos, walking in all the commandments and ordinances of the Lord blameless. Pagdating sa lahat ng kautusan at mga tuntunin ng Panginoon, wala silang kapintasan. Sila'y sumunod sa Panginoon. But here is the problem. And they had no child. Why? Because that Elizabeth was barren, and they both were now well stricken in years. Matanda na po sila. Beyond the ability to produce a child. Bukod pa doon, bago pa dumating yon, Elizabeth was barren. Nagkaanak po ba sila? Yes.
nagkaanak po sila at ang naging anak, pinsang buo ng ating Panginoong Kristo. Siya po yung naunang tumatakbo, siya ang tagabalita sa pagdating ng atin pong Panginoong Hesus. Tawag po dyan forerunner, our Lord Jesus Christ Himself. Though not born of a barren woman, hindi po siya ipinanak, hindi po baog si Mary. Pero what was the issue there? Was conceived only through the seed of a woman. Yan naman po ang problema. Supposedly, hindi po siya magdadalang tao dahil hindi pa ho siya kasal at hindi pa ho sila nagsiping ni Joseph. Now, hindi ho dapat siya magkaanak. Pero anong nangyari po? He was conceived only through the seed of a woman, meaning he was conceived and born of a virgin. Walang asawa. Yan po ay recorded in Luke chapter 1, verse 30 to 35. And the angel said unto her, Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. Ito ang dapat na maramdaman, ito dapat maranasan ng mga babae na naghahanap ng anak. We should look for the favor of God. And behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shalt call his name Jesus. He shall be great, and shall be called the Son of the Highest. And the Lord God shall give unto him the throne of his father David. Tingnan po ninyo, this child will not be an ordinary person. Papangalang Jesus, nang ibig sabihin, tagapagligtas mula sa kasalanan, siya'y magiging dakila, tatawaging anak ng kataas-taasan, at ang Panginoong Diyos, ibibigay sa kanya ang trono ng kanyang amang si David. In other words, he will be the Messiah. He will be the King of kings and the Lord of lords. And he shall reign over the house of Jacob forever. And of his kingdom there shall be no end. Then Mary said unto the angel, How shall this be? Seeing I know not a man. Paano mangyayari ito? Wala akong asawa. He does not have any sexual relation. Paano mangyayari ito? Ang sabi ho rito, and the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the high shall overshadow thee. Therefore also that the holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. Now look at verse 37. Basahin po natin, Luke 1 verse 37. Luke 1:37. Ano pong nakalagay po riyan? Verse 36 and 37, let's read this together. And behold, are you there? Luke 1:36 and 37 begin. And behold, thy cousin Elizabeth, she hath also conceived a son in her old age, and this is the 6th month with her who was called barren. Tigil muna tayo. Binalita ng anghel, ang iyong pinsang si Elizabeth, nagdadalang tao kahit siya'y matanda na. Ito nang ika-6 na buwan, tinatawag siyang baog. Nakilala siya sa kanilang lugar na baog. In Jerusalem, kilala siya na baog. Bakit Jerusalem? Kasi naglilingkod, ang kanyang asawa pari saserdote, naglilingkod sa templo ng Jerusalem. Pero ano sabi ng Diyos sa pamamagitan ng anghel? For with God, nothing shall be impossible. And Rebecca, can you go to the next line? The object of our study today was also barren until God opened her womb. Si Rebecca, baog din po. Baog din. Hanggang buksan ng Panginoon ang kanyang sinapupunan. Hanggang buksan ng Panginoon ang kanyang sinapupunan. Now let's talk about the ground of possibility for a barren woman to bear a child. Or the ground of possibility of a barren woman bearing a child. Ano po ang basihan patungkol sa posibilidad
na ang isang baog na babae ay magkakaanak. Dalawang bagay po ang gusto kong mabanggit po dito. Nako, bakit kaya hindi na ilagay dito yung aking nandiyan mo si Julian. Julian, kunin mo yung aking isang iPad. Julian, ikaw na. Dali lang po. Kulang ho ang aking outline eh. Anyway, sapat pa ho dito sa number 2. What is the possibility of a barren woman to bear a child? Ano po ang basihan na masabi natin na possible pa magkakaanak yan? So number 1, there's a high possibility because God is the giver of life. God is the giver of life. Ang Diyos po ang siyang nagbibigay ng buhay. He is the giver of life. Genesis 30 verse 1 and 2, ito po yung conversation ni Jacob at ni Rachel. And when Rachel saw that she bare Jacob no children, Rachel had envied her sister and said unto Jacob, alam niyo yan po ang masama eh. Masama po pag ang ating pagkilos ay dahil sa inggit. Huwag tayong maiinggit. Huwag tayong maiinggit. Kaya napagsalitaan niya ng masama. Masama po yung salita rito ni Rachel, bigyan mo ako ng anak o ako'y mamamatay. Kaya nagalit si Jacob. Sinabi niya, bakit Diyos ba ako? Alam ni Jacob, hindi siya ang may sala, bakit hindi siya nagkakaanak? Kundi iyan po ay nasa kamay ng atin pong Panginoon. Nasa kamay po ng ating Panginoon. Okay. Ito, kompleto na yung aking kon. Another verse is found in Job 1 verse 21. Ito po yung naubos ang lahat ng anak ni Job, pati na ang lahat ng kanyang ari-arian, mga hayop, kanyang negosyo. Ang naging sabi ni Job in verse 21, and said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. Notice here, the Lord gave, and the Lord hath taken away, blessed be the name of the Lord. Napansin po ninyo, ang pagkilala ni Job, nung nawala ang lahat, sinabi niya, ang Diyos ang nagbigay. At ang Diyos ang nag-alis, pinuri niya ang pangalan ng Panginoon. Hindi siya nagkasala dahil nawala ang kanyang mga ari-arian. Pero kinilala niya, God was the source and God has the right to take away what He had given. Have you ever accepted that truth? Tinanggap ba natin ang prinsipyong yan na ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos may karapatan ding alisin anuman ang kanyang ibinigay sa atin? Isang katanungan ko po sa inyo, tinanggap po ba natin ang prinsipyong yan na ating mababasa sa Biblia? Diyos nagbigay, Diyos din ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Job chapter 33 verse 4. Pansinin po ninyong pahayag ni Job in this verse. The Spirit of God hath made me, and the breath of the Almighty had given me life. Ang Espiritu ng Diyos ang lumikha sa akin, at ang hininga ng makapangyarihan ang nagbigay sa akin ng buhay. Kaya alam po ninyo, bakit ba tayo natatakot? Sabi ng ating Panginoon, binigyan ka nga ng katawan, iniisip mo anong idadamit mo? Alin ang mas mahal, mga kasama? Yung katawan o damit? Can you imagine, wala kang mabibiling katawan. Kahit milyonaryo ka pa, wala kang mabibiling katawan. Binigyan ka ng Diyos ng katawan, ba't ka nag-iisip anong idadamit mo dyan? Binigyan ka ng buhay. Bakit ka nagdududa kung anong kakainin mo? Alin bang mas mahal? Yung buhay, yung hininga, o yung pagkain?
Yun ang argumento ng ating Panginoon. And then, in Genesis 20, verse 22, and God remembered Rachel, and God hearkened to her. In other words, naalala ng Panginoon si Rachel, at pagkatapos, dininig ng Diyos siya. Bakit siya dininig? Nanalangin. Nanalangin, mga kasama. Kung hindi ka nananalangin, hindi ka tumawag sa Panginoon, anong maririnig ng Panginoon? Reading between the lines, the implication that God hearkened to her, ibig sabihin, nag-pray. Ask and it shall be given you. Seek and ye shall find. Knock and it shall be opened unto you. And the Lord was, sabi rito, and opened her mouth, her womb, at binuksan ang kanyang sinapupunan. Nagdalang tao si Rachel. Ang kanyang naging anak ay si Joseph at si Benjamin, pero habang pinapanganak niya si Benjamin, she died. Ikalawang ground of possibility is this: God is the giver of life, and this God is a merciful God. He can be touched by our tears. He can understand our sorrows. Ikalawa ho, God can be entreated. That's an old English. Kanina po, tiningnan ko ang iba't ibang dictionary, archaic na ito. This is an obsolete word, pero bakit nasa King James Version? Because the original King James Version was made 1611. Tanda-tanda na po ng King James Version. More than 500 years na po ito. In fact, what we have right now is not the original version. Hindi po ito original. Revised na po ito. So anong ibig sabihin ng entreated? Verse 21, and Isaac entreated the Lord for his wife, because she was barren. And the Lord was entreated of him, and Rebekah, his wife, conceived. Anong ibig sabihin to entreat? To entreat means to ask earnestly, to beseech, mamanhikan, or to beg or implore. Yun yung para kang nanglilimo, sige na po, Panginoon. At yun ang ginawa ni Isaac on the behalf of his wife, Rebekah. Siya ay nagmakaawa sa Panginoon. Isaac entreated the Lord for his wife because she was barren, and the Lord was entreated of him. There are other examples of pagmamakaawa or supplication in other stories of the Bible. Halimbawa po in 1 Samuel chapter 1 verse 10 and 11, si Hannah, who was barren, not capable of bearing a child for her husband, ito po ang kanyang ginawa. She was in bitterness of soul. Now what a graphic description of his soul's condition. Siya po'y mapait siya'y nasa kapaitan ng kanyang kaluluwa and prayed unto the Lord. She was not happy at all. She was not comfortable with her situation. Anong ginawa niya? And then she entreated the Lord. She prayed unto the Lord and wept sore. Umiyak po siya ng malubha. At anong sabi niya? And she vowed a vow and said, Lord of hosts, O Lord of hosts, if thou wilt indeed look on the affliction of thine handmaid, and remember me, and not forget thine handmaid, and wilt give unto thine handmaid a man-child. Ito ang kanyang, sabi niya, Panginoon, kung iyong titingnan ang kahirapan ng iyong lingkod na babae, alalahanin mo ako, wag mo akong kalimutan, kundi bibigyan mo ako ng isang very specific. She prayed for what? Not a woman-child. She prayed for a man-child, and she made a vow. Siya'y gumawa ng pangako sa Panginoon. Ano sabi niya? Ang sabi niya,
but wilt thou wilt give unto thine handmaid a man child, then I will give him unto the Lord all the days of his life, and there shall no razor come upon his head. Ang kanyang ipinangako, pag binigyan mo ako, ibibigay ko sa iyo ang batang ito, ang kanyang buong buhay, siya'y maglilingkod. That's the second point. When we talk about the ground of possibility for a barren woman to bear a child, remember, God is the giver of life. And secondly, because God is merciful, God can be entreated. Pwede tayong makiusap sa Diyos. Pero alam po ninyo, what I have seen, what I had observed, with all the miracles na ginawa ng Panginoon ng ang mga barren women, binigyan ng anak, it was always been aligned to the will and purposes of God. Yan po ang ikatlo. God gives a barren woman a child for a purpose. Ang Diyos ho ay nagbigay ng buhay, ng sanggol sa isang baog na babae na mayroong layunin. Ang layunin yan ay ang layunin ng atin pong Panginoon. Pag ho tayong humingi ng anak o magnais ng anak for a wrong purpose, but rather let us ask God, your purpose be done, will be carried out by this life. Tingnan po natin, ano pong nangyari. In verse 22, basahin po natin. And the children struggled together within her. And she said, if it be so, why am I thus? And she went to inquire of the Lord. Alam nyo, of course, ito'y unang pagkakataong magdalang tao si Rebecca. Pero napansin niya, sa loob ng kanyang tiyan, parang mayroong nagbubuno sa loob ng kanyang tiyan. Hindi niya maintindihan. Bakit parang may nagsusuntukan sa loob ng kanyang tiyan? Anong ginawa niya? Ito ang dapat ginagawa natin. Pag may mga bagay na hindi po natin maintindihan, why is it happening? Alam niyo dapat natin gawin? Kaysa mag-away-away tayo, dapat gayahin natin ang ginawa nitong si Rebecca. Sabi rito, and she went to inquire of the Lord. At siya po'y lumapit sa Panginoon, siya'y nagtanong sa Panginoon. Marami dapat tayong itanong sa Panginoon eh. Hindi dapat tayo matakot. Huwag nating subuking buhayin ang hindi naman dapat. Kundi magtanong tayo sa Panginoon. Magtanong, Lord, itutuloy ba namin ito? Kanina nakausap ko si Pastor Josh at si Pastor Jeremy. Sabi ko, ang bigat ng dibdib ko. Ang bigat-bigat ng bagabag ako sa aking puso. Meron ho akong kabigatan sa puso ko with regards to the ministry. Not here, but some other ministries, mabigat ang aking dibdib. And then I need to inquire of the Lord. I should not ask the other person. Dahil sasabihin niyo, tuloy natin yan, Pastor. I should ask the Lord. Dapat ba natin ituloy? Kasi kung sinabi ng Diyos, wag mo nang ituloy yan, let's not waste our money, let's not waste our time and energy sa bagay na ayaw naman ng Panginoon. We should be asking the Lord. At yan ang ginawa nitong si Rebecca. Nagtanong siya sa anong nangyayari? At ito po, sumagot ang ating Panginoon. And the Lord said unto her, 2 nations are in thy womb, and 2 manner of people shall be separated from thy bowels, and the one people shall be stronger than the other people, and the elder shall serve the younger. And when her days to be delivered were fulfilled, behold, there were twins in her womb, and the first came out red over like an hairy garment, and they called his name Esau. Now, dalawang buhay nasa tiyan. Yung unang lumabas, yun yung panganay. Paglabas, kulay pula. Iyan ang dahilan kung bakit pinangalanan na Esau. Bakit? Kulay pula. And after that came his brother out, and his hand took hold in Esau's heel, and his name was called
Jacob. Paglabas nung nakababata, nakahawak sa sakong ng kanyang kuya, kaya tinawag siyang Jacob. Bakit? Ang ibig pong sabihin ng Jacob, supplanter or manunulot, mang-aagaw. Ilang taon po nung magkaanak si Isaac, Isaac was 80 years old when she bare them. In other words, it took 20 years of waiting before Isaac and Rebekah have children. Now let us try to understand ano ang nasa womb. Ano po ang nasa womb? Sabi ho rito, 2 nations are in her womb. Hindi 2 buhay lang. Sabi ng ating Panginoon, may 2 bansa sa loob ng iyong sinapupunan. Itong 2 bansang ito, may 2 bayan, at ang 2 bayan na ito, sabi ng Panginoon, and it will be 2 kinds of persons, of people. Palitan mo yan, people dapat yan. 2 kinds of people. 2 uri ng bayan. Alam nyo, yan ang isang katotohanan, mga kasama. Isa lang naman ang tatay at nanay ninyo, ba't magkaiba kayo ng ugali? Dito, talagang sinabi ng Panginoon, 2 bansa na sa iyong sinapupunan. At magkaiba ang 2 bayang ito. Sabi rito, one shall be stronger than the other people. One people will be stronger than the other people. Hinula ng ating Panginoon. Mas malakas yung isa, mas mahina yung isa. At itong sabi, the elder shall serve the younger. That's a big no-no. Sa Hebrew culture, hindi ho po pwede yan. Kahit nga sa mga Pilipino, sa aking mga anak, ang panganay mas mataas sa mga sumunod. At nakita ko naman, halimbawa, si Jeremy, ang kanyang paggalang sa kanyang kuya, pag may ibinibigay ako kay Jeremy, ang lagi niyang madalas sabihin sa akin, Dad, baka gusto ni kuya. Lagi ko namang sinasabi, nauna na kuya mo. And that's a good attitude. Hindi nag-iinggitan. The younger, this is a big no-no. The elder shall serve the younger. Yung panganay, paglilingkuran ang nakababata. Now my question is this, what is the purpose of the birth of the twins? Ano po yung layunin, mga kasama? Here is the thing. If there is a woman who is incapacitated, who is incapable of bearing a child, at hihingi siya ng anak, dapat bahagi sa kanyang panalangin, let your will be done in the life of a forthcoming child. What is the purpose of the birth of these twins? Binanggit po yan, mga kasama, sa Romans chapter 9, 10 to 13. Okay? Please go there. Not only this, but when Rebekah also had conceived by one, even by our father Isaac, for the children being not yet born. Yung mga bata hindi pa na ipapanganak, neither have done any good or evil, hindi pa nakagawa o hindi pa nakagawa ng masama. Look at this, that the purpose of God according to election might stand upang ang layunin ng Diyos ayon sa pagkahirang ay maitatag, hindi sa pamamagitan ng gawa, kundi sa Kanya na tumawag. According to election might stand that the purpose of God, ito po iyong dahilan, that the purpose of God according to election might stand. Ano yung election? Kagustuhan ng Diyos. Upang ang layunin ng Diyos, ayon sa Kanyang kagustuhan, ayon sa Kanyang pagpili, ay maitatag
hindi sa mga gawa, kundi sa kanyang tumawag. Bakit the elder will serve the younger? Why is that one will be stronger and the other weaker? Sinong nagpasya? Sabi ng Bible, hindi pa nga sila ipinapanganak eh. Kaya wala pa silang ginawang mabuti at masama, kundi upang maitatag ang layunin ng Diyos sa pamamagitan ng pagkahirang, hindi sa mga gawa, at maipakita, sabi rito, but of him that calleth, it was said unto her, the elder shall serve the younger, as it is written, Jacob I love, but Esau have I hated. Here is the purpose. What is the purpose of the birth of the twins? Can you show that, please? To show the sovereignty of God. Now, what is the sovereignty of God? Ano po ang ibig sabihin na God is sovereign? Alam ho ninyo, dapat ho tama ang ating pagtingin kung ano ang Diyos. Ang nangyayari sa mga churches, ang taas ng pagtingin natin sa tao, ang taas ng pagpapahalaga natin sa tao, sa kanyang karapatan at sa kanyang kagustuhan, ang baba naman ng ating pagtingin sa Diyos. Dapat ho, itama natin ang ating pagtingin sa Diyos. Siya ang kataas-taasan. What is this? Mangyayari po ito pag atin pong kikilalanin na ang Diyos ay soberano. What is the sovereignty of God? Ito po ang sovereignty. God is sovereign essentially means that He has the power, wisdom, and authority to do anything He chooses within His creation. Pag sinabi ho natin ang Diyos ay soberano, ang ibig pong sabihin na siya'y may kapangyarihan, na siya'y may karunungan, at meron siyang kapamahalaan na kanyang gawin, anuman ang kanyang pinili sa kanyang mga nilikha. Kaya kung sabihin ng Diyos sa isang matalinong kabataan dito, nangarap kang maging doktor, pero pag sinabi ng Diyos, hindi ka magiging doktor, magiging pastor ka. Now, the purpose of the birth of the twins is to show the sovereignty of God. Hindi pa sila ipinanganganak. Hindi pa sila nakagagawa ng mabuti at masama. Pero nagpasya na ang Diyos. Ang matanda maglilingkod sa bata. Ang isa'y magiging makapangyarihan, ang isa'y magiging mahina. Sinong nagpasya po nun? Ipinakita rito sa dalawang ito, ng Diyos may kapangyarihan, na siya'y may karunungan. Hindi po yan kapritsyo. It's not just a caprice. It's not just a whim. It is based on His wisdom sa kanyang karunungan. Another definition of sovereignty is this: God is powerful and authoritative. Ang Diyos ay makapangyarihan at mayroong karapatang mamahala. Authority means pamamahala. Kapangyarihang mamahala. Meron po siyang kapangyarihan, dunamis in Greek. Authority is exousia, the right to govern. Do you understand that? Na ang Diyos has brute force. He has the power. Kaya niyang gawin ang kanyang gustong mangyari. At may karapatan po siyang mamahala. Kaya niyang sabihin, no, ayaw na kita. Ito ang gusto ko. May karapatan ba ang Diyos? Alam niyo, dati kinu-question ko po yung sovereignty of God. Kasi lagi kong pinag-aaway ang sovereignty of God and the will of men, the free will of men. Pero one day, I would say, the Lord led me to look at the color of my skin.
nung tingnan ko ang color ng aking balat, ang tatay ko po maputi. Kaya meron akong kapatid na puti-puti. Si Norman maputi, si Charlotte maputi. Pero nung tingnan ko ang aking balat, it's brown. Who decided that my complexion will be brown? Sino nagpasya ako? Gusto ko nga maputi ako eh. Alam mo ninyo, that day, I understood. Kung wala akong kapangyarihan to decide on my physical features, physical description, anong karapatan kong magpasya sa aking spiritual and eternal destiny? Namulat ako doon. Aba, mahilig ako sa basketball. Gusto ko sana nadagdagan man lang, naging 5'10", 5'11", or even 6 flat. Gusto ko sana yun. Pero, sinong nagpasya? Kaya God is powerful and authoritative. Able to do what pleases Him. Kaya niyang gawin anong kanyang ikinasisiya. Alam mo ninyo, masyado tayong egotistical, masyado tayong selfish nang iniisip natin kung anong makakapagpasaya sa atin. Mali. Mali ang ganun, mga kasama. Alam nyo, as you grow in the Lord, as you grow spiritually, as you grow in the Word of God, your mindset must change. Dapat ang isip natin mangyari kung anong ikinasisiya ng Diyos, hindi yung ating ikinasisiya. Kaya para ho tayong mga spoiled brat eh. Pag mayroong gusto tayo, hindi ibinigay ng Diyos, nagtatampo tayo. Bakit? Kasi ang ating iniisip, tayo dapat pasayahin ng Diyos. Mali. Dapat ang Diyos ang ating pasayahin. Dapat yung gusto ng Diyos yun ang mangyari. Able to do what pleases Him to the extent of being able to override all the other powers and authorities. Hanggang sa dulo, na kaya niyang lupigin ang lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan upang mangyari ang kanyang kalooban. There's one verse which I so love, and that's found in Proverbs chapter 21, verse number 1. Would you please go there and let us read it together? Psalm chapter 21. Proverbs, I should say. Well, kasama na po ito sa susunod na bahagi. Can you go to the next line, please? Passages in the Bible that declare, tanggalin mo yung S, God's sovereignty. Simula ko na po ito ha. May mga susunod na verses kasi. Pero hindi ko ito na ilagay. We'll just read this together. Ready? Ready? Proverbs 21, verse 1, begin. The king's heart is in the hand of the Lord. As the rivers of water, He turneth it whithersoever He will. Ang puso ng hari ay nasa kamay ni Yahweh. Ang ibig sabihin niyo, Pastor, yung presidente natin na hindi natin alam, walang leadership ang ating leader. I'm so sad. Itong mga nakaraan, medyo mukhang may sinasabi. Pero sa mahabang panahon, wala siyang sinasabi. Ay, ibig mong sabihin, Pastor, niloob ng Diyos yan? Oo. Binagay ng Diyos. Yung gusto nating hari, alam niyo, meron kasi mga tao, ang gusto nating leader, yung tanga eh. Yung walang sinasabi, na kahit mali na ginagawa natin, nakangiti lang, yun ang gusto ng maraming Pilipino. Nakikinig ba kayo? Kasama ko si Luis. Saan si Luis? Yan ba si Luis? O pinaliliwanag ko kay Luis nung magkasama kami. Sabi ko, Luis, sana maintindihan na ninyo kung bakit ako nagpapakatibay sa pamumuno. Hindi kasi po pwede. Magulang ka, ang lamya-lamya mo. Alam nyo, ang parenting is not for the coward. Kung natatakot ka magpakamatay ang iyong anak, pag hindi mo ibinigay, magpapakamatay siya. Anong gagawin mo doon? Titigan mo anak mo.
Ipamukha mo sa anak mo. Mali ang gusto mo. At hindi ko papayagan yan. Kung sa palagay mo, matatakot ako at papayag ako dahil nagbabanta kang saktan mga iyong sarili, pinapaalam ko sa iyo ngayon, hindi ako natatakot sa iyong banta dahil ang gusto ko ang iyong kabutihan. Gusto nating leader, yung pumapayag na kahit anong gawin ninyo, okay lang. Alam ho ninyo, pag ganyan ang leader na inyong gusto, huwag na kayong magkaroon ng pastor. Kayo na magpastor ng inyong buhay. Kahit si Abraham Lincoln nagsabi, binibigyan ng Diyos ang isang bayan pag mapili tayo sa mali. Maniwala kayo, alam nyo, si Presidente Duterte, mas nakakaalam siya sa atin kung ano talaga nangyayari sa Pilipinas. Alam nyo ano ang pinrevent? Palagay ko nga, nasa pwesto na itong narco-politics. Ano ba yung narco-politics? Mga politician na pinifinance ng mga drug lords. Are you following me? Nangyayari po yan sa Mexico, sa mga South American countries. Kayang magluklok ng mga drug lords, ng presidente, ng mga senador, congressmen, governors, mayors, at iba pang mga elective officials using drug money. Pero isang comforting to know that the king's heart is in the hand of the Lord. As the rivers of water, He turneth it whithersoever He will. Kagaya ng ilog, inililihis niya kung saan niya naisin. Alam niya, dapat po ang Pilipinas mayaman eh. Pag pinag-aralan po ninyo ang topography ng mga bansa, halimbawa ang Egypt, you'll find in Egypt, one of the longest rivers in the whole world, the Nile River. Nanggaling po yan sa Africa down sa karagatan sa Middle East. Ang Egypt po ay disyerto. Saan nyo matatagpuan ang matatabang lupain? Yun pong mga lupain na malapit sa Nile River. Sinong nagpasya kung saan padadaanin ang agos ng ilog? Walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Why? Because He is sovereign. Kasi siya'y makapangyarihan sa lahat. Soberano siya. Hindi lamang po yan. Let's go to Psalm 115 verse number 3. Alam na ho ninyo, nang maintindihan ko yung verse na ito, it changed my outlook in life. Itong verse na ito, itong maunawaan ko. Salamat na may ginamit ang Panginoon sa buhay ko na binuksan ng talatang ito. Parang napakasimpleng talata, pero ang lalim po ng implikasyon ng talatang ito. Our God is in the heavens. But our God is in the heavens. Ang aming Diyos ay nasa mga kalangitan. He hath done whatsoever He hath pleased. Kanyang ginawa, anuman ang kanyang ibigin. Anuman ang nakapagpapasaya sa kanya, yan ang ginagawa ng Panginoon. Hindi niya gagawin kung ano lang ang gusto natin. The bottom line, does it please God? Nakaluluwalhati ba sa Diyos? Ang gagawin na pa, kung anong makapagpapasiya sa Kanya. Look at Isaiah 14 verse 27. Sabi ho rito, ng banal na kasulatan, for the Lord of hosts hath purposed, who shall disannul it? Ang Panginoon ng mga hukbo ay naglayon, sino ang magpapawalang bisa ng layuning ito? Who shall disannul it? Ano yung it? Tumutukoy sa purpose ng Panginoon. And His hand is stretched forth. Ang kanyang kamay ay inunat na.
who shall turn it back? Sino ang makapagpipigil sa unat na kamay ng Diyos? Ang ibig sabihin niyan, mga kasama, God is sovereign. You cannot annul, make ineffective the purpose of God. You cannot stop the outstretched arm of God. Another verse in Isaiah 46:9 and 11. Look at verse number 9. Titigin po ninyo. Our God is the sovereign God. Remember the former things of old. Alalahanin ninyo ang mga dating bagay nung unang panahon. Sabi dito, for I am God and there is none else. Sapagkat ako ang Diyos, wala nang iba. There is none else. There is none, I am God and there is none like me. Verse 10, declaring the end from the beginning and from the ancient of times, the things that are not yet done. Isipin po ninyo, ano ang Diyos? Hindi lamang po, walang katulad ang Diyos. Siya lamang ang Diyos. Sabi niya, ipinapahayag niya ang dulo mula sa simula. Alam ho ninyo mga kasama, ang history, it's not unfolding before God. It is done and finished in the eyes of God. Are you listening? Yun pong kasaysayan. Sa atin ang kasaysayan, unti-unting bumubukadkad, but not with God. Alam ng Diyos ang dulo mula sa pasimula. Declaring the end from the beginning. From ancient of times, sa mga matatandang panahon, the things that are not yet done, alam ng Panginoon yun. At ang sabi rito, my counsel shall stand. The word counsel can be translated as purpose. Ang layunin ko ay maitatatag. I will do all my pleasure. Ang Diyos ay soberano. Ang layunin ng Panginoon maitatatag. Alam mo ninyo, kung ipinagpasya ng Diyos si Mariel hindi magkakaanak, we will submit to that. Pero hindi kami pinagbawalan ng Diyos na humingi. Kasi alam mo ninyo, huwag nating hangarin ang bagay na hindi gusto. Kanina si Brother Anthony at si Sister Cheryl, in-encourage ko sila about the future of their son, which is very much connected to the future of the family. Meron akong mga suggestions, but you know, those are just suggestions. The counsel of God must stand. Yung layunin ng Panginoon, yun po ang mangyayari. Verse 11, calling a ravenous bird from the east. Ito yung ginagamit na iglesia ni Kristo. Yung pong ibon sa silangan, si Felix Manalo daw po ito. Calling a ravenous bird from the east, the man that executeth my counsel from a far country. Kaya sabi nila, kita mo, far country, far east yan. Pinagsama ho nila yung from the east at far country, far east. At ayon sa world history na isinulat ni Saide, ano ang far east? The Philippines. Kaya, gusto kong sundan ang kanilang aral. Alam niyo yung mga matatalinong tao, yung magay, yung wise men na dumalaw kay Kristo nung siya'y bata, Pilipino yun eh. Bakit? Sundan ko ang kanilang pamamaraan ng interpretation from the east. Di ba? From the east yun. Pilipino rin yun. Alam niyo, hindi sila nagtanong, east of what? East of what? Dapat naintindihan nila, when God speaks of a direction, ang point of reference is always Jerusalem. Now let us continue. Sabi rito, yea, I have spoken it, I will also bring it to pass. Sinabi ko, tutuparin ko. I have purposed it, I will also do it. God is sovereign. Sinabi ko, I have spoken it. It will surely, I will also bring, tingnan po ninyo, hindi niya sinabi, it will be fulfilled. Hindi eh. I will bring it to pass. Sinabi ko, tutuparin ko. I have purposed it. Anong katuparan? Hindi ito matutupad randomly, but purposely and intentionally and personally by God. Sinabi niya, I will also
do it. Daniel chapter 4, verse 34 and 35. And at the end of the days, I, Nebuchadnezzar, lifted up mine eyes unto heaven, and mine understanding returned unto me, and I blessed the Most High, and I praised and honored him that liveth forever, whose dominion is an everlasting dominion. His kingdom is from generation to generation. Alam po ninyo, ito po kasing si Nebuchadnezzar nagmayabang. Pinuri niya ang kanyang sarili nang tingnan niya ang kanyang tagumpay. Ang aking lakas, ang dahilan nito, at ang mga ito ay para sa aking kaluwalhatian. Hindi niya alam, nakikinig ang Diyos. Alam ho ninyo, the real you happens when you are alone. Are you listening? Ang tunay na ikaw, sa madalas na pagkakataon, makikilala pag nag-iisa ka na lang. What do you say about your fellow when you're alone? Or when you are with your wife? Kaya nga ang tanong ko, ano ang pinag-uusapan ninyo sa inyong hapagkainan? Anong pinag-uusapan ninyo sa loob ng sa apat na sulok ng inyong silid tulugan? Anong pinag-uusapan ninyo? That's the real you. Hindi alam ni Nebuchadnezzar nakikinig ang Diyos. Pinarusahan po siya ng Diyos. Inalis sa kanya ang kaharian. Sabi nga ng kaibigan ko, sabi niya sa akin, graduate po ng UP ito, geologist siya. Ang geology pala ay isang napakaliit na community sa buong Pilipinas. Kaunti lamang ang geologist sa Pilipinas. Kaunti lang kumukuha ng kurso na yan. Sabi niya sa akin, alam mo ba, Pastor Tim, Brother Tim, di pa ako pastor nun, the only story recognized by psychologists and psychiatrists is the story of King Nebuchadnezzar. Na siya ay pinarusahan ng Diyos, inalis sa pagkahari, at pagkatapos nabaliw siya. Humaba ang kanyang mga kuko, humaba ang kanyang buhok, humaba ang kanyang balbas at bigote, kumakain na lamang po siya ng damo. Siya'y pinarusahan ng Diyos na umasta kagaya ng hayop. Pero dito po sa ating binasa, and at the end of the days, I, Nebuchadnezzar, lifted up mine eyes unto heaven. Alam nyo, kailan lang ho siya tumino? Nang kilalanin niya ang Diyos. Nang tumingin na siya sa langit. Sabi ho rito, mine understanding returned unto me. And then sinabi niya, and I bless the Most High. Pinagpala ko ang kataas-taasan. And I praise and honored Him that liveth forever. He's no longer the God which He recognized before. Hindi na yung siya ang Diyos, kundi ang kinilala niya na yung Diyos na sinabi niya, whose dominion, honored Him that liveth forever, whose dominion is an everlasting dominion, and His kingdom from generation to generation. And look at verse 35. Ang taas na ng tingin niya sa Panginoon. Ito yung sinasabi ko, a high view of God. What do you think of God? Now look at Nebuchadnezzar, nung siya'y binago ng Panginoon, nagkaroon siya ng mataas na pagtingin sa Diyos. Kinilala niya that God lives forever, whose dominion is an everlasting dominion. His kingdom is from generation to generation. Nung magkaroon po siya ng high view of God, ikunorek ng high view of God, ang pagtingin niya sa tao, hindi na mataas ang tingin niya sa tao, meron na siyang low view of men. Hindi po ito pagbaba sa tao, kundi tamang pagtingin sa tao. Look at verse 35. And all the inhabitants of the earth, ang lahat ng nakatira sa mundo, are reputed as nothing. Have you recognized that? We are nothing. Wala ho tayo. Kaya nga po, itong mga nakaraan sinasabi ko, anumang kalagayan mo ay pwede kang magkasala. Ano ang kasalanan ng mga nanghihina? Ano ang kasalanan ng mga naghihirap?
Alam niyo yung problema niyan? Galit sa Diyos. There is an unbelief of God. Galit o nagtatampo sa Diyos o hindi naniniwala. Oh, tiwala ka dyan sa Diyos. Pray ng pray, wala namang nangyayari. Alam niyo, hindi naman ang prayer. Alam niyo, nag-pray ka, pero kung wala kang pananampalataya, wala yun. Tandaan niyo ito. Pag nanalangin ka na wala kang pananampalataya, huwag kang umasang may tatanggapin ka sa Diyos. Ako naniniwala, ang tamang panalangin will change your life. It will change my life. Pero lipos ka ng kawalang pananampalataya, wala talaga mangyayari sa buhay mo. Ganyan lang yan. Ay, hindi na talaga. Meron nga isang pastor, narinig ni Sister Marilion, narinig ni Pastor John Rosa, dumalo kami minsan, bigla ba namang sumigaw? Sabi niya, ang mga Kristiyano hindi na nagbabago yan. Kunwari lang yan, pero hindi talaga nagbabago yan. Sa loob-loob ko, anong uring Kristiyano tinutukoy mo? Ang tunay na Kristiyano nagbabago. Ang tunay na Kristiyano umiigi. Ang tunay na Kristiyano pabanal ng pabanal, patuwid ng patuwid. Yan ang tunay na Kristiyano. Tinutukoy niya siguro ang kanyang asawa. Kristiyano ba asawa niya? Kasi kung Kristiyano ka, may takot ka sa Diyos. Hindi ka rebelde sa iyong asawa. Isipin ninyo, pag nag-away sila in public, sasalungutin niya, mister niya, pastor, in public? Kristiyano ba yun? Yun ang maling definition natin eh. Ang tunay na Kristiyano, malambot ang puso. Hindi matigas ang puso. At kaya malambot. At dahil malambot rather, moldable yan. Nahuhubog ang puso. And all the inhabitants of the earth are reputed as nothing. And he said here, and he doeth according to his will in the army of heaven and among the inhabitants of the earth. Siya'y gumagawa ayon sa kanyang kalooban sa mga kawal sa langit at sa mga naninirahan sa mundo. None can stay his hand and say unto him, what doeth thou? Walang makakapigil sa kanyang kamay at walang makapagtatanong anong ginagawa mo, Panginoon. Sa bagong tipan po, may ganitong sabi ang ating Panginoon nang siya nagturo ng panalangin, God is sovereign. Paano niya sinabi, God is sovereign? Matthew chapter 6 verse 10. Sabi niya, thy kingdom come. Alam ho ba ninyo na ang ating Diyos ay hari? Sa mga Pilipino, may kasabihan tayo, ang utos ng hari ay hindi nababali. Ang ibig sabihin nun, subukan mong labagin ang utos ng hari, pananagutin ka ng hari. And that is most true sa ating Diyos, thy kingdom come. And look at the next part. Look at the sovereignty of God. Thy will be done in earth as it is in heaven. Given ho, makinig kayo na maigi. The only will that is fulfilled in heaven is the will of the Father. Ang tanging kalooban na nangyayari sa kalangitan ay ang kalooban ng Ama. Minsan ho, may kumontra sa kalooban ng Diyos sa langit. Ang mga anghel na yon sa pamumuno ni Lucifer ay itinakwil ng Diyos at sila'y naging mga kaaway ng Diyos. Thy will be done in earth. Kung paano ang iyong kalooban nangyayari sa langit. Listen, thy will be done in Grace Life Church of Quezon City as it is in heaven. Alam niyo ang pinakamagandang mangyari sa ating buhay. Gusto ko pang magkaanak. Dahil gusto kong masaya si Sister Mariel. But it must be aligned to the will of the Father. Sabi ko kay Brother Anton at Sister Cheryl,
the next generation of this church will be blessed. But listen, that's not the goal. Are you listening? Not to be prosperous. Ang ating purpose, the goal is to glorify God. Ang layunin natin ay ang maluwalhati ang Diyos. Alam nyo, kahit mahirap po tayo, if you are glorifying God, we have fulfilled the right goal in life. Hindi ba yan ang naging panalangin ko? Choosing between USA and the Philippines. Sabi ko, Panginoon, kung pupunta ako sa mayamang bansa at hindi nyo kalooban, maghihirap ako sa bansang yon, kahit mayaman ang bansang yon. Pero kung kalooban ninyo, dito ako sa Pilipinas na mahirap na bansa, pagpapalain mo ako dito sapagkat ito ang iyong kalooban. Anong purpose mo sa mga hinihingi mo sa Panginoon? It should be the fulfillment of His will, the exhibition of God's sovereignty. Kaya pag naalala natin ang birth of the twins, that birth was an exhibition of God's sovereignty. Hindi mapigil, hindi hadlang sa Diyos ang baog na sinapupunan para maipanganak ang twins. It shows the power. It shows the authority of God. Pinili niya ang younger over the elder. Hindi pa ho pinapanganak. God showed His authority. I'm going to choose the younger over the elder. God is sovereign. Kaya alam ho ninyo, wag ho tayong short-sighted. Yung ang ikli-ikli ng ating paningin. May dinalaw kami kahapon ni Luis. Ako na lang sana kasi kapuso kami ng tao kahapon eh. Kapuso kami ng tao. Pero dahil nandun na ho ako, 12 kilometers, tiningnan ko sa Google Map, I am 12 kilometers away sa aking dapat puntahan. Nagdala ho ako ng pera, nagdala kami ng gamot. And of course, ang pinakamahalaga, may dala kaming mensahe galing sa banal na kasulatan. Sabi ko kay Luis, nung pasakay na kami ng kotse, alam mo Luis, bilang inyong pastor yan, ang aking sinisikap na ingatan kayo na huwag kayong mahulog sa buhay na miserable. Alam nyo, ang buhay ng masuwayin, ng matigas ang ulo, pinipilit ang gusto, ayaw sa gusto ng Diyos, pinipilit ang pamumuhay sa pagkakasala. Alam niyo, pag umuwi kayo ng bahay, makinig kayo na maigi ha, huwag kayong magagawa ng dahilan na hindi totoo. Ang kasalanan, di naman matatago eh. Ako, meron akong kaba ngayon. Pero gaya ng aking banta, just one more time, and you'll be out of this church. Just one more deliberate sinning. Just one more time. I have repeated that warning. You'll be out of the church. And you will have to live your life alone. Because even your family will exclude you. Just one more sin.
and you'll be out. Mga magulang, paalalahanan ko po kayo. Ang inyong mga apo, hindi nyo yan tungkulin. Tungkulin niya ng nanay, ng tatay, hindi kayo. Hindi. Unless wala na talagang nanay. Day off ang nanay, kayo pa rin nag-aalaga, niloloko na kayo nun. Hindi natin nilalagay sa tama. Subukan ninyo na wala na sa bahay ninyo yan. Magiging responsible yan. Wala sa Bible yun eh. Kaya kung kayo hindi nyo kayang mag-alaga ng bata, huwag kayong manganak. Of course, si Pastor Eden nagpapaalaga din sa biyenan mo, di ba Brad? Matanong lang kita, binabayaran mo ba? Ha? Nagbibigay ba kayo? Oh, yun ang tama. Yan ang tama. Alam niyo yung bayad, hindi naman dahil gusto magpabayad eh. Kundi pagkilala natin, responsibilidad ko yan. Pero dahil meron din kami mga tungkulin, kailangan namin maghanap buhay, may mga tungkulin kami, ikaw na muna mag-alaga, pang merienda nyo po. Ilagay natin sa tama. Or else we'll be repeating a bad history. Kung manganganak si Jem, pwede bang tumanggi si Jelly na halimbawa lang, wag naman sana mangyari, dapat matino kayo. Ha? Huwag ka magbo-boyfriend Jem nang hindi Kristiyano at hindi napapanahon. Papasok ka na sa kolehiyo, huwag kang maglilihim sa mga magulang mo. Wala namang silbi yun eh. Alam mo, pag naglihim ka sa iyong mga gulang, sinasaktan mo ang iyong future. Huwag mong sirain. Ganun ka din, Jillian. Ikaw, Jelly, ikaw, mag-aabogado daw to eh. Ito si Allen. Sipin mo, Allen, pag naging abogado ka, kailangan masipag ka magbasa. Kaya bago kayo pumasok sa pagpapamilya, naintindihan ninyo ang inyong responsibilidad. Hindi kayo manganganak. Hindi ka magkakaanak, Jem. Tapos sasabihin mo sa mama, ikaw muna okay lang yan paminsan-minsan. Ngayon, kung paaalagain mo si Jelly ng anak mo, kung tumanggi, bigyan mo ng allowance. Ano mo sasabihin? Sama-sama naman ang ugali nito. Lalo ko sinabi, meron akong final exams. Pakiusap lang ang ginagawa mo. Hindi tungkulin ng kapatid mo, alagaan ang iyong anak because you are the primary responsible person na mangalaga ng iyong anak. Tama ba, Jem? Ha? Mabuti na yung sanay na tayo. Mag-aral kayo. Alam mo, sa totoo lang, nahihiya ako pag iba nag-aalaga ng aking mga anak. Nahihiya ako. Pero kung kailangan talaga, naintindihan ko po yon. Pero hindi ko uobligahin ang sino man na alagaan ng aking anak.
Hindi ko uobligahin. Una, there is no other better person na mag-aalaga sa ating mga anak kundi yung nanay at tatay, o yung nanay, pangalawa ang tatay. You are the best mothers and fathers. Not the grandfather or the grandmother. Alam nyo, kung laman lang ang dahilan ng pakikipagrelasyon, magpuproduce kayo ng magpuproduce ng responsibilidad na hindi nyo pananagutan. Nakikinig ba kayo? Alam nyo, kaya wala dapat nakikipagtalik na hindi kasal. Kasi malaking responsibilidad yan. Malaking responsibilidad yan. Nakaset na yan in course of nature Babae at lalaki nagtagpo. Pag nagtagpo yan, pwedeng mabuo. Ngayon, ang nakalilito sa iba, born out of wedlock, sa labas ng kasalan, sasabihin ay blessing ng Panginoon. Huwag ka na lang magsalita. Kasi, kaya nangyari yan because the law of nature was already set by God. Babae at lalaki, pag nagtagpo, mabubuntis. Pag nagtagpo. Pero ang tanong, nangyari ba yan sa tamang sistema na itinalaga ng Diyos? Pero ulitin ko po. Ayusin natin ang ating mga buhay. Huwag kayong maging malihim. Sabi ko sa inyo, may mangligaw sa inyo, sabihan niyo ako, ipagpipray ko kayo. Papayuhan ko kayo. May gusto kayong ligawan, lapit kayo sa pastor. Gawin nating rule yun. Una kong titingnan sa'yo, ngipin nyo. Di ka pa nga marunong mag-toothbrush, liligaw ka na. Ang bihira naman. Huwag natin guluhin ang buhay natin. Tama, Judean? Huwag mong guluhin ang buhay mo. Tama, Jonalyn? Ha? Live your life according to God's way. Alam niyo, dinalaw po namin kahapon, merong apo. Akala ko, hydrocephalus. Yung lumalaki ang ulo. Hindi po, Pastor. Baliktad po yung aking apo. Meron palang ganon. Microcephalus. Yung ang ulo niya maliit, yung utak niya maliit. 2 years old na nakahiga lang. And I have to remind yung kababata ko, alam mo, your life is a big factor sa buhay ng iyong mga anak at iyong mga apo. Let's all stand and let's pray. Tayo tayong lahat. Mayroon ho akong meeting, pag-pray po natin. May meeting po kami mga pastor ngayong gabi. Follow up mo nga, Reden. Text mo si Joshua.